kasi ako daming ninuno ko dyan at nakitry ako na nakibubuhat ng ganyan. Many times na ako ang isang nag-fix ng hanging carriage na ganito yung dapat mailibing dito yung mga elders natin, mga ninuno. No? At dapat may apo at may anak. Kung wala kang apo, wala kang anak, may isang burial cave na doon kayo. Hindi kayo ma-living dito sa ganitong lugar. Then, dapat naisilang sila dito sa Sagada. Walang dayuhan dito. Sila ang gumagawa ng mga rules dito sa Sagada, di wala pa ang gobyerno. Hanggang ngayon sinusundan namin. Number 1, bayanihan system na tulong-tulong. Number 2, dapat hindi kami magbibinta ng lupa sa dayuhan po. Dapat ibigay namin sa mga anak namin. Then, makita mo yung walang bata doon, makita mo may short fence na kafetos yan. Yung isang ninuno natin dito sa Sagada, kung buhay pa siya, sabihin niya kung saan ang lugar siya mailibing kasi dami ang hanging carriage dito. Makita mo ito, kumti lang kasi ito ang pinili nila, di buhay pa sila. Dami dito kasi ito ang accessible. Okay? So, once namatay yung isang ninuno natin, kung hindi pa nakaburol sa kabaong o sa upuan, hindi pa na-i-declare na namatay siya. Nagsasakit pa kasi may magagawa na ritual tungkol sa kanya. Then once nakaburol na, na-i-declare na namatay. Nakaburol siya kung gusto niya, yung pamilya nila, kung sa upuan o sa diretso sa kabaong na nakahiga. Sa bahay niya, walang foreigner dito. Then dapat 24 hours nakaburol siya. Kinabukasan na yan, kung nakaburol sa upuan, kinabukasan na yan, kung paano mailibing, sa umagang-umaga, alas 6 ng umaga, buhatin namin yung kabaong niya. Then, idala namin dito. Okay? After that, gumawa kami ng scaffolding doon. Once nagawa yung scaffolding doon, yung dalawang matanda kasi skill mining sila, na marunong silang magbutas ng bato, sila ang umakyat doon, nabutasan nila yung bato na yan. Once nabutasan na yan, ilagay namin yung kahoy o bakal sa butas. Once na ilagay doon, yakyat namin yung kabaong maipwisto. Bakante yun. Then, kung naipwisto na yan, huwag namin tanggalin yung scaffolding. Then, balik kami sa bahay ng patay kasi nakaburol pa sa upuan. In the afternoon, mga 1 o'clock or 2 o'clock, depende sa oras na mailibing siya dito kasi hapon kasi namatay siya sa katandaan. Kasi kung umaga, bata. Kasi makisabay siya sa araw. Kung matanda, lumubog sa araw. Then tanggalin namin siya sa kanyang upuan na nakabalutin namin siya sa kanyang special kumot na nakabaluktot po. Yung pagtali doon ratang hindi lubid. Then after that kung nabalot siya, yung unang magbuhat doon yung anak niya. Okay? Or yung apo. Then gumawa kami ng doon. Magsindi kami ng apoy, bundles of firewood sa harap ng bahay. Once nasindihan yon, yung unang magbuhat doon yung anak, sinabi ko sa'yo. Then once na ilabas, pinagpapasahan namin yung kasi mabaho po. Then once dumating kami dito sa Eco Valley, doon kami sisigaw. Na ipaalam namin sa unang nailibing na may bago silang kasama. After shouting, yung mga babae, bawal dito. Maiwan sila doon sa taas. Yung mga lalaki ang pwedeng bababa dito. Then iakyat namin yung patay doon sa scaffolding. After that, kung naiakyat doon, buksan namin kasi nakabalot. Then i-fix namin siya sa long coffins or short coffins. Yung short coffins na yan nakafetos. Kung bakit ganyan, kasi daming mababang kabaong dito sa burial caves at hanging coffins. Kung bakit? Kasi yung pinanggalingan mo sa magulang mo nakabaluktot ka sa womb. That's why dapat may balik ka ng decomposition. Yon, may long coffins doon. Kasi gradually, those were accepted by the church. Kasi may simbahan. Okay? So, kung bakit maiakyat doon, maipwisto doon sa taas para fresh air sila at may direct sunlight po. Hindi katulad sa burial cave na madilim. Okay? Dito po gusto nila ganito kasi ganito po. Kasi after World War II, yung mga taga Sagada, umalis sila sa Sagada na magtrabaho sa
private mines. So marunong silang gumawa ng ganitong step holding. That's why sila ang gumagawa ng ganito po. Okay? Then, dito po, makita mo yan. Wala pang nabulok na nahulog doon kasi once may nahulog doon, pang namin ibalik kasi back to nito. Okay? Sa buong hanging capins, wala pang nahulog. Sa Boreal Cave, may nabulok kasi doon na. Hindi namin palitan ulit yon. Sa ibang kabaong hindi po, doon na kasi back to nature yan. Okay? At dito po, 1960 nag-umpisa ito. Bago ito. Yung first dito, 1961, doon sa taas sa likod ng cross. Then, last December 22, 2010, doon sa baba ng Bumitug. Makita mo yan sa gitna. Yun. At yung nakasulat doon sa kabaong na yan, Igorot names. Di bago tayo naisilang sa, di naisilang tayo sa magulang natin, kung natanggal ang cord natin, dapat yung mga ninuno natin, papunta sa bahay ng bahay natin na dapat magkatay tayo ng manok. Once nakatay yung manok na yan, may bigay yung pangalan mo as Igorot names. Okay? Ganyan po. Kasi kung ikaw, kung taga-Sagada ka, yung pangalan ng lola mo, yun yung gagamitin mo dito. Ikalawa, kung babaptize ka sa simbahan, yun yung English name mo na gagamitin mo sa schools o sa anong klaseng trabaho mo dyan. Okay? Yun yung explanation dito. At dito po, hindi kami dadalaw sa undas dito. Doon lang kami sa cemetery. Basta undas, sa araw na yan, isang pamilya, kung may ninuno kayo na nailibing sa hanging caverns at sa burial caves, doon kayo gumawa ng simple na ritual sa bahay ninyo na magkatay kayo ng manok or iba-ibang klaseng pagkain. Then after that, dapat may alay kayo dyan na sabihin mo sa ninuno mo na yung mga ninuno natin na kayo po na ilibing kayo sa hanging caverns, burial caves, makisabay kayo sa mga relatives natin na nailibing sa cemetery kasi undas na pauwi na kayo kasi undas ngayon. Ganyan po. Question po. Di ba sabi niyo po, ang bumababa ng lalaki dito? What if po ang namatay babae? So lalaki lang din po talaga yung bababa dito. Regardless po kung anong, yung inilibing ko ng gender. Opo. Lalaki lang talaga alam. Sa kanila apo tsaka mga anak. Pero pag sa atin, hindi dapat kamag-anak yung bubuhat. Dito po, yung kamag-anak. Kung sa hanging caverns, pati sa cemetery, dapat, yung apo niya magbuhat dito. Once na ilabas doon, pwedeng tumulong tayo sa kanila. Galing ano. So yung naiiwan po sa taas ng mga kababayan, ano pong gagawin naman po nila? Di ba, nandito po lahat ng kalalaki? Maghintay sila doon. Hintay lang, wala nang ibang gagawin. Wala po. Then after that, balik kami ulit sa bahay ng patay. Kung ayos yung daanan namin na maglibing dito, may makatay ulit na isang manok doon. Na ayos na. Then may magdasal yung mga ninuno natin para maghugas kami lahat sa tubig. Yung tubig yung maglinis sa mali na. Same lang din pala kung ano yung tradition din na paglibing. May pakain yung linis ng tubig. Ganyan po. Kasi tubig talaga yung talagang maglinis sa dumi. Lahat po. Lahat sa buong Pilipinas, tubig talaga. Galing ano. Pero yung hanging coffins po, anong year po naisipan ng mga Igorot po, no? Opo. Anong year po nila naisipan na magganyan sila? Yung ihang yung... Dito po, galing sila sa minahan noon. Kasi sila ang marunong na gumawa ng ganito po. Mga nagmimina. Mga nauna, nagmimina. Na sinabi nila na ganito po. Kaya namin na iakyat yung kabaong doon. Gumawa tayo ng ganito para doon na sila. After the World War II. Oo, no? Ayun yung pinakauna. Lumaluma na. Kasi yung pinakabawi na sa baba ng bumit ko. Oo, sabi. Teluma. Yung ninuno ko doon. Saan dyan ang ninuno mo dyan? Doon sa gitna sa ika-4. Yung red. Right. Lakay. Hindi po, yung long capen. Long. Ito. 4. Hindi lang mabasa yung mga ano. Ang galing.
Saan yung ano? Nandito daw. Ito pang-apat yung kulay So, pula. yun po yung sinabit na yun na may cross. Catholic siya, no? Kanyo, 1976 Ay, yun, pula may yan? course na yan. Sila Hindi yan ng kabayo yan. High school pa ako dyan. Yan yung una. Sa likod. Basali ang pangalan niya. Galing, no? Hindi nila alam na history na sila. Mm-mm. Kaya nga pag binaligan sila. Pero parang pansin ko po, yung style ng pagganon ng kaba, parang mukhang bangka. Oo, kasi kanyo, yun yung talagang ginawa ng karpintero dito. Parang, bangka, Parang laglalayag na lang. Takip na lang yun, oh. Galing. Hindi ano nila kasi akala mo nakahang pero nakaano pala yung bata. Yan, lumber yan, hindi plywood. That's why, yung kwan na yan, buong kahoy yung iba doon na pinutol lang din. Galing sa puno. Oo, na ukit lang sa gitna. Salamat sa kanila at least Kaya mayroon pala tayong history. matibay. Sa Manila, plywood ay galing sa foreign na baka 30,000 yun. Dito, wala. Wala. Wala po. Kaya na po yung pinakamura, yung 38. Yung nanganganib ka pa, baka pagbuhat mo, lumusot sa ilalim. Naglalakad ka, Pero magaan uso pa na, alam mo sa Manila, ang ano na cremate talaga. Dito may cremation kung namatay kayo sa ibang bansa kasi mahirap na maibiyahe. Kasi once dito, bawal talaga. Bawal din. Bawal sa kanila po. Ganyan po. Kahit may foreigner dito na namatay, may dala siya sa Baguio, may cremate din, may biyahe sa ibang bansa. Sa bansa nila. Kung wala siyang makontak sa embassy, dito siya kasi daming foreigner na inilibing namin dito. Yung tour guides, yung maglibing sa foreigners dito. Then may donation po na kung paano maibigay yung donation na yan. Kasi tsamba-tsamba yan na lang yun kung baka hanapin yung pamilya nila na magbiyahe sila sa Sagada. Then dito siya, dito po yung donation. Maibang ko yan na ma-withdraw yan, maibigay sa kanila. Ganun pa, no? Generous sa mga taga-Sagada. Meron din sa gana. Di bali yung kung nandun siya sa chapel ng simbahan, Yan talaga lahi. di bali kung malamayan siya dyan, kanya ang bahala na kumanak ng kape, tinapay. Na gastos namin yan, sarili. Hindi kami sinabi sa pamilya na bayaran mo yan, hindi po. Ganyan. Ang ganda ng tunog ng ano, ibon. No? Okay, wala kang question? Wala na po. Ayun na siya, Ayun na may yung quiz na. question. Quiz na. Wala nang quiz, wala nang quiz. Wala na daw. Wala. Sige po. Wala akong question. Kasi wala kayong question. Kung may question kayo, may question ako sa'yo. Tara na.